magsisi tayong mataos. Halinang magbalik loob sa mapagpatawad na Diyos. Sa Kanya tayo'y dumulog at manumbalik na lubos. Luwalhati at papuri sa'yo, Panginoong Hesu Kristo. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Kung paanong naging isang palatandaan si Jonas sa mga taga-Ninive, gayon din naman, magiging isang palatandaan sa lahing ito ang anak ng tao. Sa araw ng paghuhukom, titindig ang reyna ng timog laban sa lahing ito, at sila'y hahatulan niya ng kaparusahan, sapagkat nang gagaling siya sa dulo ng daigdig upang pakinggan ang karunungan ni Solomon. Ngunit, higit na di hamak kay Solomon ang naririto. Sa araw ng paghuhukom ay titindig ang mga taga-Ninive laban sa lahing ito at hahatulan ng kaparusahan, sapagkat nagsisi sila dahil sa pangangaral ni Jonas. Ngunit, higit na di hamak kay Jonas ang naririto. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesu Kristo. Good evening po sa inyong lahat. Ngayon pong Miyerkules ng unang linggo ng Kwaresma ay narinig ho natin ang mga pagbasang napakahalaga para sa panahon na ito ng pagbabago. Hindi lang ho ang magiging leaders natin na magbabago. Bago tayo tumingin sa pagbabago ng ibang tao, tayo ang tinatawag ni Kristong magbago. Pwede ho ba sabihin niyo sa katabi ninyo, magbago ka na? Wow! Sabi ni sister, tinatry ko naman. Mahirap talaga. Alam mo ninyo, sa pag sinasabi nating magbago ka na, siguro nung sinabi mong magbago ka na, sa isip-isip nung sinabihan mo, bakit ako maniniwala sa iyo? Paano ako maniniwala sa iyo? Kilala kita. Siguro po mga kapatid, ngayong panahon ng Kwaresma, tayong lahat ay tinatawag ng Panginoon na hindi lang magbago. Ang gusto ng Panginoon ngayong Kwaresma, maging instrumento rin tayo ng pagbabago ng ibang tao. Huwag na nating dagdagan, sulsulan ang kasalanan ng ibang tao. Huwag tayo maging dahilan ng pagiging masama ng ibang tao. Bagkus, ngayong Kwaresma, sikapin natin, pilitin natin, sa abot ng ating makakaya, na maging instrumento tayo ng pagbabago ng ibang tao. Dahil kapag yun ang ating hinangad, ang hinahangad natin ay ang kaligtasan din ng ibang tao. Yes, we are not perfect, but we always have goodness in us, in our heart, in our mind. Kaya nga, marahil, yun din ang naramdaman sa lumang tipan ng mga tinawag ng Panginoon, mga propeta, kagaya ni Jonas sa unang pagbasa. Marahil yun din ang kanilang naisip, yun din ang kanilang naramdaman. Maniniwala kaya sila sa amin? Susunod kaya sila sa amin? Kaya tayo ganyang kuminsan. Kaya hindi mo masabi-sabi yung totoo.
Kaya hindi mo maitama yung ibang tao kasi pinangungunahan tayo ng pagdududa. Kasi pinangungunahan tayo ng takot. Kaya kahit nakikita mo na may maling ginagawa yung tao, hindi mo masabihan. Baka hindi makinig. Baka hindi maniwala. Number 1, God is just asking you to do something. And He is in charge of everything. Yan ang kung minsan pumipigil sa atin eh. You are not Superman to save the world. You just do something. Gumawa ka lang ng kahit na maliit na paraan para hindi na magkasala yung ibang tao. Para maitama yung ibang tao. At number 2, alam ho ninyo, napakagandang bahagi ng unang pagbasa sa aklat ni Jonas. Siya ay pinadala ng Diyos sa Ninive. Ang Ninive, sabi ng unang pagbasa, ay napakalaking lugar. Hindi kaya ng maghapon. Ang tatay ko po, magduro lang ay from Marinduque. Sabi ng mga taga doon, maghapon lang, may ikot mo na ang Marinduque. So just imagine, 3 araw para maikot ang Ninive. Pero hindi sumuko sa Jonas. Inikot niya marahil ang buong Ninive dahil yun ang sinabi ng Diyos sa kanya. Ano ang magandang itinuturo sa atin? It will take you some time to help them. It will take you some time to love them. It will take you some time to save them. Minsan sa buhay, kailangan mo ring maghintay. Hindi naman, kagaya ng sinasabi ko, hindi naman isang ligo lang, isang tulog lang, mabait na tao na yon. Kung tayo nga ang hirap magbago, ibang tao pa kaya? And let me remind you, hindi mo trabahong baguhin ng ibang tao. Diyos lang ang makakagawa niyan. Pero lahat tayo, binigyan ng Diyos ng kakayahan, ng kapangyarihan, para mailigtas ang isa't isa, hindi para sirain, ipahamak ang isa't isa. Kaya sa pagpapatuloy ng misang ito, ipagdasal natin lahat ng mga taong hindi sumuko sa atin. Just imagine, kung sinukuan mo ang anak mo noon, siguro hindi siya nakatapos. Kung sinukuan mo ang mga kapatid mo noon, baka hindi mo sila natulungan. Kung sinukuan mo ang mga kaibigan mo ngayon o noon, siguro watak-watak na kayo. Lagi mong tatandaan, araw-araw, hindi ka lang tinatawag ng Diyos na magbago. Araw-araw, maniwala ka at magtiwala ka sa sarili mong bait, sa sarili mong kabutihan para mailigtas ang ibang tao. Amen.